Get started tonight. I just want to welcome my granny, Gikan sa America. So praise God. And actually, Granny, if you don't mind, can you come up here for a second? She didn't know I was going to do this. Praise God. So I'll have Pastor Mike translate. But over 10 years ago, I was lost in darkness. So ilabay nga tulo ka tuig na so siyang napunta ngadto sa kangitngitan. In fact, I was an addict who had even stopped going to school. So tungod kay siya nalulong sa droga, kaya naundan siya sa pag-eskwela. But my grandmother was one of the many people who always prayed for me and never gave up on me. So ang iyang lula mo'y kanunay gayud. Adi nagtampo para kaniya nagtagad nagatiman kaniya. Amen. And I've been here now living with my wife the past 8 months, and just this month our granny came to visit us, and it's been such a joy. So nako diri kay kaupan sa kong asawa. So labay nga pila nagabulan niya. Yani pud akong among lula niya nalipay sa diri. Amen. So we just want to welcome her, and I want to say that I love you, and I'm so thankful for your life and all that you've done. You've been such a treasure to Annalyn and I, and for me, even since I was a kid. Praise God. Amen. Thank you, Granny. Praise God. So amo kan abi-abi nanay lula diri sa Pilipinas. Praise God. So we're going to go to Romans chapter 10. Romans chapter 10. So atong abli atong Biblia sa Roma kapitulo 10. Praise God. We're just going to read one verse, verse 13. Romans chapter 10, verse 13. Roma 10:13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Bisan kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron na makaron siya o siya magasugid. What? Romans 10 verse 13. 13 kay ang tanan nga manang mga liya magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Amen. Whoever calls upon the name of Jesus Christ will be saved. Bisan kinsa nga magtawag sa ngalan ni Ginoong Hesukristo siya maluwas. Amen. Every person in the world has one thing in common. So matag usa ka tawo dunay usa ka butang nga common. We need the salvation of the Lord. Na kinahanglan tang tanan ang matagusan nato sa kaluwasan gikan sa Dios. And I know tonight many of you are already believers. Many of you are already Christians. So, daghan ka nato diri o kaninyo adin mga Kristohano na. But I also know that some of you are running from God. So nakaibalo ko nga uban kaninyo mudol gid ngadto sa Ginoo. Some of you have not yet come to the saving grace of God. So pipila kaninyo nga wala pa gyud makaabot nga alang nga makaluwas nga grasya kita sa Dios. And tonight God is calling you unto himself. Og ngayon kagabhion ang Dios nagatawag kaninyo diha siyang kaugalingon. Because Jesus Christ is alive. Kay si Ginoong Hesus siya buhi. He is the Savior. Siya manluluwas. He is the healer. Siya mag-aayo. He is the deliverer. Siya ang tigpahigawas. And He is the one who rose from the dead. Og siya nga nabanhaw gikan sa mga patay. No matter where you are in your life tonight, God loves you. Bisan asa man ka sa imong kinabuhi karon ng kagabion, sa may kahimtang ang Dios na igugman ninyo. And whatever the need is, God Almighty
has the power to meet that need. Ang bisan unsa pa imong kinahanglan karon, ang Dios nga gamhanan siya makahimo pagtagbo niya ng maong panginahanglan. Amen. Ang dakong gikinahanglan nimo kalawasan. Amen. Amen. That's the greatest need, is the salvation of the Lord. Mao kanang kinadak-an nga gikinahanglan kanang kaluwasan nato diha sa Ginoo. Because I want to tell you that a God who can save your soul is a God who can heal your body. So ako magasulti kaninyo nga diin ang Dios nga nagluwas sa inyong kalag, siya usab makahimo pag-ayo sa imong lawas. If God can save you, He can deliver you from the power of darkness. Amen. Kung ang Dios nagaluwas kanimo, siya makahimo sa pagpahigawas kanimo gikan sa gahom sa kangitwi. Amen? And tonight, the Savior is here. Ngayon kagabion, ang manluluwas, aniya minimo nga sa atong taliwala. Amen. So, mga ekson, magampo ta. Let's pray. Father, I just ask you in Jesus' name, God, through your simple word, ang pulong sa Dios, and by sa presensya sa Dios, God, that you will speak to every heart tonight, even those who are already Christians. Many here, I see our brothers and sisters, but that tonight they would receive the refreshing of your Holy Spirit. God, meet us in our weakness tonight, because your strength is made perfect. Yes. Ikaw ang Dios. Yes, Lord. You are God and you are God alone. Yes, Lord. Father, tonight speak. I know there are people here who don't know you. And today is the day of salvation. Yes, Lord. Hallelujah. So God, we just give you glory for what you will do. And even tomorrow, God, for a double portion. Yes. And that this will be a time of lasting fruit. And that many will be touched. In Jesus' name, amen. Amen. So the Word of God says, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. So ang pulong sa Dios nagasulti, as bisan kinsa magatawag sa iyang ngalan maluwas. And the greatest need of every human being is to be saved from their sin. Ang usa sa kinadak-an gayud nga gikinahanglan sa tawo nga kanang maluwas siya gikan sa iyang sala. Have you ever thought, why did Jesus die on the cross? So sulay ba mo sa pagpamalandong una-una nganong si Ginoong Hesus nagpakamatay dito sa cross? Why do I need to be saved? Ngano nga nagkinahanglan man ko sa kaluwasan? What do I need a Savior for? Ngano nga usa may akong ngano kinahanglanon man ako ang manluluwas? See, Jesus said, you must be born again. Si Ginoong Hesus nagaingon nga kinahanglan nga kita matawo pag-usab. And God is a holy God. Kaya ang Dios siya usa ka balaan nga Dios. God is a good God. Ang Dios usa ka maayo nga Dios. He is the God of mercy. Siya ang Dios sa kaluoy. But He's also the God of righteousness. O siya usab mao ang Dios sa pagkamatarong. And the scripture says that all have sinned and fallen short of God's glory. Ang kasulatan nagsulti nga diin ang tanan nakasalaw nakabsal sa himaya sa Dios. And our sin separates us from God. O ang atong sala mo'y nakapahimulag ug nakapalayo nato gikan sa Dios. God loves us. Ang Dios nahigugma kanato. But in our sin, He cannot have relationship with us. Tungod sa atong mga kasalanan, wala tay maayong relasyon ngadto sa Dios. Because He is a consuming fire. Tungod kay siya usa ka Dios nga nagaut-ot. And the holiness of God is not compatible with the sinfulness of man. Ang pagkabalaan sa Dios dili gayud makapakaduyog diha sa sala sa pagkamakasala sa tao. And many people say, well, I'm a good person. Many people say, I'm a good person. So daghang mga tao mingon nga
kita siguro makaingon tao, maayo kong tao. I mean, if I'm good, I'll go to heaven, right? So kay ako maayo, so makaabot jud kog langit, makaadto ko. But Jesus said, there is no one good but God. Apan sa Ginoong Hesus misulti, wala kay laing maayo, gawas lamang sa Dios. Wala See, taong maayo. compared to a holy God, we are not good. So ikumpara ta ngadto sa usa ka balaan nga Dios, dili kita maayo. And in fact, we deserve the judgment of God. Ug tungod niya na kita takos nga di pagahukman og sa silot sa Dios. Because we have rebelled against His word. Tungod kay kita ning supil man batok sa iyang apulong. You know, the Bible says all liars will have their part in the lake of fire. Ang Biblia nagsugid nga din ang tanang mga bakakon, sila aduna gayud bahin diha sa linaw nga kalayo. Who among us has never told a lie? So kinsa man kanato nga wala gyud makaingon nga wala pamakap. And the Bible even says if you break one law, you're guilty of all. Ang Biblia nagsulti nga kung makasupak ta sa usa lamang sa kasuguan, so atong nga gisupak ang tanan. So every one of us is guilty before a holy God. So matag usa kanato kita hulukman sa tubangan sa Dios. And it's only when you understand the weight of your sin that you will appreciate the grace of God. Ngadiin diha sa ato nga kabukaton sa atong mga sala. Ngadiin kita makakita diha sa pagkamaayo sa Dios ato siya nga maday. That's why the scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang kasulatan nagtugan nga din ang Dios na igugma pag-ayo sa tibok kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Our problem is sin, but the solution is Jesus Christ. So ang atong problema mao ang sala, apan ang sulbad niya na mao si Kristo. Because the Bible says Christ lived a perfect life. Kay ang kasulatan nagtugan nga din si Kristo nagpuyo niya ng hingpit nga kinabuhi. That He came in the flesh and He never broke the law of God. Nga din siya nagalungtad diha sa unod pero wala gayud siya makahimo pagsupak sa bisan usa na lang kasugo sa Dios. He's the only human in history who perfectly followed the Word of God. So siya usa ka kining tawo sa iyang kasaysayan siya kaagi pero diin siya nakasunod gayud nga hingpit diha sa Dios. He came in the likeness of sinful flesh. Nga diin siya ni abot niya na nga diin He came as a man just like us. so ning dungha siya nga diin sama kanato o din nagkinabuhi siya nga wa may sala. And yet He was and is the eternal Son of God. O din siya mao gayon ang din anak sa Dios nga walay katapusan. Because Jesus was perfect, He was able to take your place on the cross. Tungod kay sa Ginoong Hesus siya hingpit, mao nga din siya takos gayon nga din nipuli kanimo dito sa taas sa cross. He was able to pay the penalty for the sins of the world. Mao nga siya makahimo gayon nga din sa pagbayad sa sala sa tibuok kalibutan. He was the holy Lamb of God. Tungod kay siya ang balaan nga kordero sa Dios. And on the cross, He said, "It is finished." O dito sa cross siya nagaingon og natapos na. The work of salvation has been accomplished. Ang trabaho para sa kaluwasan kini nahumana. Amen. And so our need is for the saving grace of Almighty God. Ug mao kana nga atong gikinahanglan kanang grasya nga diin makahatod og kaluwasan And gikan sa atong buhi nga Dios. No matter how far you have fallen, God loves you. So unsa man kahabog ang imong nahulugan, pero ang Dios nahigugma pag-ayo gayud nimo. He cares for your soul. Siya na dunay kahangawa ug pagtagad sa imong nga kalag. He wants you to come to the cross. Gusto siya nga diin moduol ka dito sa cross. He does not desire for you to go to hell.
Wala siya nagtinguha nga diin ikaw mapunta ngadto sa kalayo sa inferno. But if you reject the mercy of God in Christ, the only thing that remains is God's judgment. O kung imuha man nga isalikway ang kining grasya ni Ginoong Hesukristo ang nahabilin mao na lamang kanang paabuton nimo nga silog. Every one of us will stand before God. Matag usa kanato mobarok tang tanan atubangan sa Dios. And our goodness will never save us. O sa atong pinawgalingon nga pagkamatarong di gid ni garantiya nga makaluwas ni nato. Only the grace of God by Christ can save you. Mao lamang ang grasya sa Dios gikan sa usa ka manluluwas nga mao si Kristo. And so tonight, God calls you to repent and believe the gospel. O ning gagabhion ang Dios nagtawag kanimo nga diin maghinulsol ka o diin mo tuo sa mayong balita. He calls you to turn away from your idolatry. Siya nagtawag kanimo aron ikaw mopahilayo sa imong pagsimba o diin sa pagka-madiyos-diyoson. Turn away from your fornication. Pahilayo gikan sa imong pagka-makahilawaso. Turn away from your addiction. Pahilayo gikan sa imong pagka-addict. Turn away from the lust of your heart. So pahilayo gikan sa mga pangibog sa imong kasing-kasing. And turn your heart to God by faith. O din atong kining mubalik ta ngadto sa Dios ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo pinagis pagtuo. The gospel really is that simple. So ang mayong balita kini siya tinuod nga simple lang. You have to be willing to admit that you are wrong and God is right. Nga diin gikinahanglan lang nga diin kita mo angkon nga kita napakyas o nasayo o ang Dios mo'y gusto mataron. You must believe that Christ died for your sin. Kinahanglan nga diin kita magatuo nga si Kristo mo'y nagpakamatay alang sa tong sala. You must believe that He rose from the dead. Kinahanglan kita magmutuo nga diin siya napanhaw gikan sa mga patay o nabuhi angtod sa angtod. And you must believe that only Jesus can save my O soul. kinahanglan nga kita magatuo nga si Ginoong Hesus lamang ang makaluwas sa atong kalag. Maybe you're here tonight and you feel so weak in your life. Siguro na kaning kagabion o diin ikaw naa sa kaluya sa imong nga kinabuhi o huyang. And the devil has lied to you. The devil has lied to you. So ang yawa baka kanimo. Because you think that you have to clean yourself up before you come to God. You think you have to make yourself clean before you come to God. Nga din sa magahuna-una ka nga ang imong kaugalingon, imong nga tan-aw nga hindo sa tubangan sa Dios. But only God can set you free from your sin. Apan ang Dios lamang ang makapahigawas kanimo gikan sa imong sala. Whatever you're struggling with, there is power in Christ to deliver you. Bisan unsa pa imong gipakigbisugan karon, si Ginoong Hesus lamang ang makapahigawas kanimo. Maybe you're even suicidal. Maybe you've thought about suicide or killing yourself. Adin siguro nakauna-una na ka magpakamatay na lang. Maybe you feel that there's no hope. Adin gibati na nimo nga wa lang ko'y paglaom. You wake up and it's like there's a cloud in your mind. Adin sa imong pagmata naay sa lipod sa imong hunahuna, dunay gapon sa imong hunahuna. Christ can deliver you from that darkness. O si Kristo makapahigawas kanimo gikan niya ng maong kangit. Sin only brings death. Kaya ang sala mauragyoy madala niya kana ragyo kamatayon mga tod rin nagkamatayon. But Jesus Christ is the giver of life. Apan si Ginoong Hesus siya ang tuburan sa kinabuhi. And God has a purpose for your life. O ang Dios adunay katuyuan sa imong kinabuhi. Tonight, when you come to the cross, that's just the beginning. So ning kagabion kung moduol ka sa krus kana mao sinugdanan. When you come to Jesus tonight, you are a part of the family of God.
Kung ang kagabiwan mo duol ka ni Ginoong Jesucristo na ikaw kabahin na diha sa panimalay sa Dios. When you come tonight, you will be forgiven because Jesus has risen from the dead. Kung ikaw nagaduol ni kagabion ngadto kaniya, ikaw mahimong pinasaylo tungod kay sa Ginoong Hesus na banhaw gikan sa mga patay. When you come tonight and you cry out to God, He will break the chain off of your life. Kanang kagabion sa pag-anyag mo tawag ka ngadto sa Dios kanang tanan nga mga dapos diha sa mga kinabuhi mga bugto. Even if it's a demonic power, Bisan pa nga anang gahom sa gangit niya. the name of Jesus is greater than every demonic power. Kaya ang ngalan ni Ginoong Hesus mas dako niya ng mga buhat pa sa gahom sa gangit niya. You might need healing tonight. Nga din, mahimo nga din makabaton kag kaayuhan yung kagabion. God can save you and heal you in the same night. Adin ang Dios magaluwas kanimo ug magaayo kanimo niining mao nga kagabion. Amen. Amen. And some of you have even backslidden. Og pipila siguro kaninyo dunad naa dinhi nga din na nahilayo o na backslide. You once walked with God. There was a time that you walked with Nga God. din ay panahon nga din palayo ka sa Ginoo. You remember the presence of God, Imo hinumdumi ang presensya sa Dios. but you have fallen from the presence of the Lord. Apan ikaw hulog na di ay gikan sa presensya sa Dios. And God says it's time to come home. Apan ang Dios nagaingon karon ang panahon nga diin muuli ka sa iyang balay. I want you to know tonight that Christ is alive, Gusto ko nga masayod kaning kagabion nga si Kristo buhi. that God's word is true. Nga ang iyahang pulong tinuod. The Holy Spirit is alive, Kaya ang Dalang Espiritu siya buhi. and God is on the throne. Kaya ang Dios na naglingkod sa iyang trono. He is the eternal creator God. Kaya siya walay katapusan ngayon nga magbubuhat. And He formed you in the womb of your mother. Kaya siya nag-umol kanimo diha sa taguangkan o dito sa taguangkan sa imong inahan. He calls you by name. O iyang gitawag ang imong ngalan. Amen. And Amen. tonight, you can encounter the God of Scripture. O ngayon kagabion, imong ikahimamat ang Dios diha sa kasulatan. See, there's one big difference between Christ and every other religion. So dunay dako kayong kalahian ni Kristo og sa tanang klase sa mga relihiyon. In Jesus, you are saved freely by His grace when you put your faith in Him. Diha kang Kristo din ikaw maluwas nga libre kung imong pagtuo imong ibutang adto kang Kristo. That's why it's called good news. Mao ngano o mao kana ngano gitawag na nga mayong balita. Because you cannot do enough good works to earn your salvation. So wala kitay igo nga din mga maayong buhat nga din makagarantiya para sa tong kaluwasan. You must come to Christ as you are. Kinahanglan gayud kita nga moduol kang Kristo ingon nga kita. In your weakness, Diha sa atong kaluyahon, in your brokenness, diha sa atong nga pagkadugmo, in your sin, diha sa atong sala, in your failure, sa atong mga kapakyasan. you come and you lay down at the feet of Jesus. Diyan mo dool kita o diyan mo paubos And you- umuhapa diha sa tiilan ni Ginoong Hesus. And you have nothing to offer God but to say, Lord, here I am. Wala kitay igo nga mga butang nga diyan atong hatag nato sa Dios. Apan kini atong kaugalingon, igo na ni nga moingon ta ani ako Ginoo. Oh, Jesus, save me. Nga moingon ta o Hesus, luwas ako. For whoever calls upon the name of the Lord shall be Kay saved. sa bisan kinsa magatawag sa ngalan sa Ginoo siya maluwas. The name of Jesus Christ. Sa ngalan ni Ginoong Hesus There Kristo. has never been anyone like Jesus Christ. Nga din walay kining sama gayud kanato diha ni Kristo. The man who split time in two. Nga din ang tao dunay panahon nga din mabahin. Amen. We count our days and our calendar by Christ. We count our years by Jesus. Maka ato nga makwinta ang kining mga katuigan diha ni Ginoong Hesus. Because He came into the world, He
He died and rose from the dead. Kay diin siya miani diri sa kalibutan o siya namatay o nabanhaw pag-usab gikan sa mga And patay. his disciples were filled with the Holy Spirit. O ang iyang mga tinun-an napuno sa Espiritu Santo. And they had the explosive power of God. O dunay gahom gayud nga dadawat sila gikan sa Dios. They had the power to preach the gospel. Aduna sila'y gahom sa pagwalis may balita. They had the power to raise the dead. Aduna sila'y gahom nga din pagpanhaw sa mga patay. They had the power to heal the sick. Aduna sila'y gahom sa pag-ayo sa mga balatianan. Amen. And cast out devils. O paghingilin sa mga demonyo. And the Bible says that Christ is the same yesterday, today, and O ang forever. kasulatan nagtugan nga si Ginoong Hesus mao sa kagahapon karon ug sa walay katapusan. Amen. Amen. God is still working today. O kana siya nagapanglihok hangtod karon. And He is no respecter of persons. He shows no favoritism. Wala siya kining pinalabi. Amen? He Amen. loves us. Naigugma siya nato. Praise God. So, tonight, if you don't know Jesus, that's the greatest need tonight. So nay kagabion kung wala ka makaila pa ni Ginoong Hesus, mao na usas dakong gikinahanglan. And I pray that you will search your heart and say, Lord, do I know you? O gusto ko nga diin mo susita makalandom sa tong kasing-kasing ug moingon ta, gusto ko nga makaila kanimo. Have you put your faith in the Son of God? Imo bang ibutang ang pagtuo ngadto sa anak sa Dios? Do you trust in Christ? Nagasalig ba ka ni Ginoong ni Kristo? Is He the Savior of your life? So siya ba gyud ang manluluwas sa imong kinabuhi? And tonight, if the answer is no, then the Bible says today is the day of salvation. So ning kagabion kon ang imong tubag wala. So mao ni ang kagabion para sa kaluwasan mo. Amen. Now, what I said earlier, if God can save me, then God can heal me. So sa ako nang gisulti ka ganina, kung ang Dios nagaluwas ka nako, so ang Dios maghimo usab pag-ayo ka nako. Amen. How many of you believe God still does miracles today? So pila ba kaninyo mutuo nga din ang Dios makahimo pagyapon og kay pulungan butang og milagro hangtod karon? How many of you have ever had a miracle in your own life? So pila ba kaninyo nga din nakasinati og milagro sa inyong kaugalingon ng kinabuhi? Amen. If you're saved tonight, you are a miracle. Amen. So kung ikaw nakabato nagkaluwasan, naning kagabion nakadawat ka nakaangkon kag milagro. Because God took your dead heart and He brought you back to life. Nga din ang Dios siya nagakuha sa imong mga patay nga kasing-kasing og diin iya nga balik nimo nga diin na kay gininhawa og kinabuhi. Amen. So I want to show you, let's go to Psalm 103. So Salmo 103. Praise God. Amen. Psalm 103, verse 2 and 3. The Word of God says, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Daigon mo si Hiuba o kalaggo, ug ayaw ikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan, nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalanan, nga mao ang nagaayo sa tanan mong mga balatian. Amen. Now, notice he says, forget not all His benefits. So, hinumdumi ni, ayaw kalimti ang tanan niyang mga kaayo. Do you know the Bible says that in Christ, all the promises of God are yes and amen. So kapano ba mo nga diha sa Biblia, ang tanang mga saad sa Dios puros gyud oo, ano amin. So, when I read the scripture, if I find a promise, it belongs to me as a Christian. So kung magabasa ka diha sa Biblia ug makakaplag kag saad, kini para kanako
tungod kay kini para ni sa mga Kristohanon. It is the inheritance of the church. Kay kini siya panulundon sa iglesia o simbahan. And notice in verse 3, He forgives my sin and He heals my diseases. So diha sa bersikulo 3 nagingon dito, siya nagapasaylo sa tanan kong kasalanan ug nagaayo sa tanan kong mga balatian. Amen. Amen. Now, many of you have been fighting a battle for years. So pipila kaninyo or kadaghanan na di nagapakigbisog diha o pila na katuig nga milabay nakigbisog diha sa nagipakigbisugan. And some of you have been prayed for, and healing has still not come. So siguro ang uban kaninyo nagaampo gyud pero wala paghihapon niabot ang kaayuhan. But God is saying, don't give up, because the Word of God is still the same. O ang Dios nagasulti nga din ayaw paghunog kay ang pulong sa Dios nagpabilin nga mao sa gihapon hangtod karon. Even when we pray and we don't see people healed, we still believe God's Word. It does not change His promise. So ang Dios wala gayud siya mausab og kinahanglan magpabilin nga motuo bisan pag di ka kakita nga dunay tawo na ayo. Do you know Abraham had the promise of Isaac for 25 years before it came to pass? Kay balo ba mo sa panahon ni Abraham ang saad sa Dios niabot o nakupta ni Abraham sulod sa 25 ka tuig usa pa niabot si Isaac. Amen. Amen. Noah had the warning of Noah's Ark for 120 years. So si Noah usab, si Noe usab nga din niabot ang kining lunog ngadto nga panahon na sulod sa 120 ka tuig. And so tonight, God wants you to remember that His promise is still true. So ning kagabion gusto ko nga din kahinumdum mo nga din ang iyang mga saad tinuod gayud. And so even if you have not received the promise yet, God says, come again and keep believing me. So bisan pa nga din wala pa nimo masinati ang iyang mga saad karon, pero ang Dios nagdapit paghapon duol gihapon kamo tungod kay siya motuman sa iyang saad. Amen. And tonight, when you come to this altar, turn your heart to Christ. So ning kagabion kung ikaw magaduol diri sa halaran, ang imong kasing-kasing ibutang ngadto sa Dios. Because all of us that will pray over you, we are simply instruments of God. We have no power in ourselves to heal. It's the Spirit of God that can set you free. Tungod kay kami galamiton lamang sa Dios nga mag-ampo para kaninyo. Amen. And Amen. so, come and don't look to what man can do, but look to what God can do in your life. So sa magaduol ka ayaw una unsay mabuhat sa tao diha nimo. Mo una unsay mabuhat sa Dios diha nimo. We are nothing but weak vessels. So kita usab sa kini mga mahuyang nga galamiton. But with God, nothing is impossible. Apan diha sa Dios wala kayo ibutang imposible. Amen. Amen. So tonight, I believe that many of you will be touched by the Lord. So ning kagabion ako nagato nga din daghan kaninyo gitandog sa Ginoo. And I think there may even be some of you in your mind that are having struggles and you need freedom in your mind. Na dinhi nga din dunay kalibog, dunay pakibisog diha sa hunahuna og nagkinahanglan kag kagawasan niana. Your mind is tormented daily with anxiety, with worry and stress. Og ang imong diha sa imong hunahuna mo nay nagsamok kanimo matag adlaw og dunay kabalaka og nakapahimo kanimo nga o na-stress ka. And God can heal your troubled mind. Apan ang Dios makahimo pag-ayos sa imong nasamok nga hunahuna. Amen. If you're bound with an addiction, with sin, Jesus can set you free tonight. Kung ikaw nagapos sa ining diha sa pagkalulong sa droga o diha sa kasalanan, ning kagabion ang Dios makapahigawas kanimo karon. Amen. And it's
not about your emotion. It's not about how strong you are. It's about how good and how mighty our God is. So wala ni siya magbase sa ato nga pagbati o din unsa mataka lig-on kusgan apan ang atong Dios kusgan siya ug gamhanan. So you may come with the weakest faith, but Jesus says, still come. So sa diha magaduol ta nga diin aduna tay kining huyang nga pagtuo apan ang Dios nagadapit gyapon duol kaniya. And if you will turn your heart to God in humility, the Lord will show Himself faithful in your life. Kung diin maduol ka ngadto sa Dios uban sa pagpaubos, ang Dios siya magapadayag kanimo tungod kay siya matinud-anan gayud nga Dios. Amen. Amen. So, as we close, and I'm going to let Pastor Mike close it out, I encourage you to come forward, and we'll have the brothers or whoever you want up here, including us, to pray. But also come forward for salvation. Come forward tonight and give your life, give your heart to God. And if you don't want someone to pray over you, if you just want to meet with the Lord, you can come and cry out to God at the altar. But Jesus wants you to come. So, gawas nun mo nga diin maduol diri sa atubangan. Gusto nimo nga diin makigtagbo sa Dios, makigbalag sa Ginoo, subukas ang halaran. So sa kaluwasan man o diin nakinahanglan ka o kagawasan na ay problema o na kay kalibog, na kay di pakigbisugan, then bukas ang halaran. Alam kanimo. Amen. Ha? Bisan pa kung sa kakadugay ng Kristohanon. Pero ang Dios nagdapit nimo. Kay nakakita ang Dios o kay balo ang Ginoo sa imong kahimtang. And I think there's some youth here that need to come forward tonight too. So ako na una-una na dunay batan-on diri nga kinahanglan gyud nga ikaw moduol. There's some of you that are young teenagers, and tonight you need to come to this altar and dedicate your life to Jesus Christ. So nakita ni Pastor Zilon nga dunay mga batan-on nga kinahanglan ka sa Dios nga moduol ka. O tugyan mo kinabuhi ihalan nga sa Ginoo. Praise God. Can you ask this young man, is he here to give his life to the Lord? You know how to speak with him. Can you ask him, is he here to become saved? Struggling in his mind? Yeah, praise God. Okay. Does he understand English or only Bisaya? Bisaya? Okay. Well, can you just tell him I'm going to pray over him, as I do encourage him to cry out to the Lord, to speak to the Lord even in his heart, and call upon Jesus as I pray over him.